Samantala, kasabay ng sama ng panahon ang paggugupit din ng mga isyung nabubulgar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang nabulatlat na si Duterte mismo ang nag-utos ng paggamit sa 125 million peso worth of confidential funds. Makausap po natin ngayong umaga si legal expert attorney Gigi Agabao. Magandang umaga po, attorney. Good morning, Daniel. Good morning, Eve. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Sir, what's your take sa impeachment trial po na nangyari kahapon? Well, malaking hakbang o malaking puntos ang para sa prosecution kahapon sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon nagkaroon ng direktamenteng ebidensya connecting the Vice President doon sa 125 billion na pondo na confidential fund, no? Kung matatandaan po natin, ang aligasyon ng prosecution dito sa Article 1 ay di umano misuse daw, na-misuse ng Vice President ang kanyang pondo. Ayon kay Gina Acosta, na siyang Special Disbursement Officer, SDO, ipinag-utos daw po sa kanya ni Vice President na ibigay yung 125 million kay Colonel Las Chica, bagay na hindi pinapayagan ng reglamento, bagay na hindi pinapayagan ng COA at DBM circular, no? So, sa isang banda, masasabi natin na malaking punto ito sa prosecution sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila na pasimula pa lamang nagkaroon na ng irregularidad dito sa pondo na ito sa pamamagitan ng pag-utos ni Vice President na ibigay ang pondo sa isang taong wala namang authority at wala namang kapangyarihang humawak ng pondo. Daniel? Attorney, ano po ba ang implication ng pagbulgar po na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos po ng paggamit ng confidential funds ng OVP? Well, malaki ang implikasyon, no? Sapagkat unang-una, nabanggit ko nga, no? Yung pag-utos na yon ay paglabag sa Joint Circular, no? 2015-01, na kung saan nakasaad na ang pondo ng confidential fund ay hawak lamang ng isang tinatawag nating SDO, Special Disbursement Officer, no? Mahalagang malaman natin na limitado lamang ang maaring humawak nito sapagkat ang isang Special Disbursement Officer ay banded, no? Ibig sabihin niyan, meron siyang insurance na kung mawawaldas ang kwarta, yung bond o yung insurance ang mananagot. Ang nangyari, ipinag-utos ng Vice President na itong pondo na ito ay ibigay sa isang tao na hindi naman authorized, walang kapangyarihan, lalong-lalo na hindi bonded na humawak ng pera. So, ang isang implikasyon niyan, simula pa lamang irregular na at nag-violate ng ating Vice President doon sa COA Circular. At pangalawa, masasabi natin na hindi ho ba nag-testify yung mga COA auditors na nagkaroon ng hindi tamang paggastos, hindi tamang paggamit ng pondo. Yung mga confidential fund ay nagamit na pambili ng medisina, pambili ng computer, kung ano-ano. Masasabi natin na itong irregular na ito ay hindi sana nangyari kung hindi nabuksan yung pagkakataon na ma-misuse yung pondo. Ang sa akin, yung utos ni Vice President na ibigay yung pondo sa isang taong wala namang authority, kumbaga yun ang nagbukas ng pintuan para magkaroon ng misuse o magkaroon ng irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Kung Gigi, yung iba kasi parang sinasabi, nasabi niya na daw ito nung pagdinig ng Kamara. May bigat pa ba na dito rin sa impeachment court, inamin din po niya itong usapin po sa 125 million pesos? Lalong mas mabigat ito sapagkat ito ngayon ang kaso eh. Yung pandinig sa Kamara ay preliminary lamang, no? Probable cause lamang ang kanilang pinapatunayan doon para matuluyan ng maisampay itong impeachment case sa Senado. Itong kasalukuyang proceeding sa Senado, ito na ngayon ang totoong trial. Kaya lahat ng testimonya, lahat ng mga pahayag under oath, yan ang bibigyan ng bigat para sa prosecution. Okay, kung Gigi, ito namang yung sa usapin po ng
ito nga si Attorney Ligutan kahapon, hindi siya napagbigyan agad. Ayos lang po ba ito, sir? Kasi hindi na na-express yung side niya regarding do sa misleading questions. Well, mukhang naayos naman na tingin ko, no? I think nagkaroon naman ng pagkakataon outside of the impeachment court na maipaliwanag na wala namang intensyon si Attorney Ligutan na ilagay sa alanganin o ipahiya, sabihin na natin, ang depensa, no? Yan ay napag-usapan na in and out sa Facebook, sa Instagram at kung saan-saan. So, palagay ko hindi na kailangan pang ulitin 'yan doon sa loob ng impeachment proceedings. At pangalawa, I think nagkaroon na rin ng understanding ang both defense at prosecution na henceforth, simula ngayon, ay hindi na sila magsasalita bagkus kukuha na sila ng official spokesman nila na hindi kasanib doon sa prosecution o sa defense team, no? So sa akin, settled na yan kahit na hindi na nabigyan ng pagkakataon sa Attorney Ligutan. Eto, pahabol na lang kung Gigi. Si Senator Judge Erwin Tulfo, sinita itong si Miss Acosta na parang hindi daw nakakaintindi ng Tagalog. Kayo ba, naniniwala rin kayo dito, kung Gigi, na parang hindi siya nakakaintindi daw, nahirapan siya mag-express in Tagalog? Nangiti nga ako nung nakita ko at narinig ko si Senator Tulfo na magsabi nga ng gano'n. No? Ako naman, binibigyan ko ng puwang. No? Kasama na sa nervyos yan, tingin ko. No? Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, no? Hindi na ito Kamara, kung hindi ito na impeachment court, sa kauna-unahang haharap si Gina, no? Sa mga senator judges. So, palagay ko, siguro mas komportable siya sa pagsasalita ng Bisaya, kaya gano'n ang ginagawa niya. Nag-iingat lamang siya sa aking palagay. Tingin ko naman hindi niya sinasadya yun, no? Yun ang aking take, no? Mas komportable siya sa native na tongue niya para naman maisiwalat niya at masabi niya ng tama, no? Properly at tama yung kanyang nasa isip. Okay. Maraming Daniel? salamat po sa inyo, legal expert at dating Congressman Gigi Agabao. Thank you. Salamat po sa atin. Desde